Ngayong hapon, mahigit 10 milyong piso natangay raw ng mag-asawang mambubudol. So, pagpunta niya sa bahay, lumuhod siya, umiyak. Ito, mental and emotional scar na hindi ko alam hanggang kailan ko dadalhin. Kasi wala akong ginawa sa kanilang masama. Of all the people, yung tumulong pa sa anak niyo. Sosyalerang CEO at abogado kuno, mambubudol daw palang social climber. Sabi ko, paano niya ako papautangin ng 8 million kung yung utang niya sa akin hindi niya mabayaran? Kumbaga, ang lahat ng ginawa niya sa amin ng pagpapakilala, pagpapakitang tao, lahat ng kabutihan, pang-front lang po pala niyo. Hindi dahil kakilala, ipagkakatiwala mo na ang pinaghirapan mong pera. Hindi dahil nagpakilalang may pera, maniniwala ka na hindi siya naghihirap. Paano kung gawa-gawa lang pala mga kwento nila? Dapat laging budol alert. Alam niyo, marami nagsasabi na ang mga tunay na mayaman hindi pinapakita o pinagyayabang ang kanilang net worth, no? O yung bang kung gaano sila kayaman. Pero itong nakilala ni Mon, abay daig pa yata ang lifestyle, no, ng mga rich and famous. Paano yan nabudol? Nako, ibang klase to, Lucy. Paano ba naman? Paghaharap siya sa kanyang mga bubudulin, meron niyang 3 sasakyan. May bodyguard. May escort, ha? May convoy? May convoy. Wow. May convoy, may bodyguard. Pakilala niya, CEO siya ng kumpanya, abogado, at rumerenta pa ng mga villa para magpa-party. Pero, ang problema dito, yung target niyang bubudulin, sabihan niya, di bang ikaw muna magbayad ng villa? Lala kong dala eh. Kumakagat? With all those na mga pakita? Display niya. Display? Kumakagat. Mala-celebrity na ngayon ang bansag sa mga content creator at influencer sa social media. Kaya marami ang gustong pumantay sa level na meron sila. Sikat at may endorsements na para talagang mga sikat na artista. Katulad na lang ni Rinka at Bambi. Nangapa sila nung una, pero dahil sa pagpupursige na maabot ang status nila ngayon, instant celebrity na rin sila. Minsan may mga opening ng store or pag-release ng bagong product or minsan mga club events, ganun. Parang nagiging work tapos na din siya, leisure at the same time. Minsan silang dumalo sa isang event. Doon nila naka-rubbing elbow si Melvin Joso. Big time daw itong si Melvin, abogado, anak ng general at CEO o Chief Executive Officer ng iba't ibang kumpanya. To the highest level nga ang social status. Gustuhan ko lang yung friendship din namin kasi nagkaroon kami ng parang one circle, so every event at andun din siya, may mga kasama siyang bodyguards, may mga kasama siyang driver, so talagang very rich yung atake niya, like very talaga na mapapaniwala ka na okay, so may pala talaga siya na parang big person talaga to, like big name sa industry. Lifestyle of the rich and famous. Sagot parate ang gimmick pati party-party. Kinuha raw talaga ni Melvin ang loob nilang magkaibigan. Ang kaso, every time na gumigimik sila sa labas, medyo nakakahalata na rin sila. May ugali raw kasi si Melvin na kapag dumating na ang bill, sasabihing sila muna ang taya. O kaya naman, bida-bida. And then pag nga nasa resto kami or what, pag may little inconvenience, ganun, sasabihin niya, magkano ba tong store na to, bibilhin, ganun. Or pag may villa kaming pinupuntahan, nagtatanong siya doon sa tao doon if magkano kung bibilhin niya yon. Nagpapaulan din daw ng regalo si Melvin, pero marami niyang sinasabi, idinadaan sa ika nga ng iba, chika. Sasabihin niya sa akin na tutulungan niya akong bumili ng car, na siya daw yung bahala sa car, ganun. Naka-receive ako ng gift sa kanya nung sa Boracay. Bigla lang niya akong binigyan, hindi ko alam kung bakit. Pero lahat ng ito, may kapalit pala. Si Melvin kasi, pasundot-sundot na kung humiram ng pera. Naghiram siya sa akin ng pera, pang hotel, and pang allowance ng kapatid niya. I think nakahiram siya sa akin na time ng
50 to 60K. May 2024, para raw makabawi sa kanila, nagplano ng isang ultimate getaway sa Boracay si Melvin. Lahat ng tropa, sagot na raw niya. Pero walang kamalay-malay si Rinka, siya na naman daw pala ang magiging taya. Nasa Boracay kami, kulang daw yung cash niya. Tapos sabi niya, i-reimburse na lang daw niya yun pagbalik namin ng Manila. So, umabot yun ng parang 59K yung binayaran ko sa mga na nahiram niya. Yun yung mga activities nila. Kasi nag-helicopter sila, sa Boracay. Yung mga kasama namin doon is sagot niya. Nadagdagan pa yun pag uwi namin dito sa Pampanga kasi nag-ask ulit siya sa akin if meron daw akong ganito pa. And pinahiram ko din siya that time. Something is fishy na ha. Nagpatong-patong na nga ang mga inabono ni Rinka kay Melvin dahil pati plane tickets sa kanya na rin daw muna inutang. Umabot na ito sa halos 270,000 pesos. June 1, 2024 naman, pagkagaling sa Boracay, nagsimula na raw magdahilan si Melvin na hindi muna niya mabayaran ng mga hiniram na pera. So hanggang binibigyan na lang niya ako ng reason, hanggang sabi niya sa akin, nasa secretary daw niya yung pera. Pero nung kinausap namin yung secretary niya, wala naman daw palang pera sa kanya. Ang ipinakilalang sekretary ni Melvin, napag-alaman ni Rinka na teller lang pala sa bangko at hindi raw totoong mapera siya. Handa pa naman daw sana siyang bigyan ito ng pagkakataon para bumawi. Pero sukdulan na raw ang ginagawa nitong umano'y panloloko. Okay lang sana if sasabihin niya sa akin na, Rings, wala pa akong pera. Pwede okay lang, next month na lang. Pero hindi kasi, everyday pinapaasa niya ako na, Rings, today. Sa secretary ko, sa bodyguard ko. Naging malinaw na kay Rinka ang tunay na kulay daw ni Melvin. Sobrang delusional, isa siyang swindler talaga. Sobrang pagpapakitang tao yung ginawa niya. Isa rin sa mga kinaibigan ni Melvin ang isa pang content creator na si Bambi. Kumbinsidong-kumbinsido raw si Bambi dahil sa galing daw ni Melvin sa umano'y pagpapanggap. Iba raw kasi talaga ang ere nito tungkol sa kanilang yaman. Actually, sa lahat ng nakilala ko, feeling ko talaga siya na yung pinakamayaman talaga. Kasi may nakilala ako mayaman before, pero simple lang talaga sila. Pero siya, as in super privileged. Na-mention po kasi niya before sa akin na like, yung family niya is nagbabayad sila ng 30 million sa media para hindi lumabas na richest family sila here in the Philippines. At para mas mapaniwala raw si Bambi na hindi lang siya puro satsat, nangako pa raw siya na magpapahiram ng malaking halaga with zero interest. O ha? San ka pa? Kasi I was building my own house. I was planning to do that and I mentioned that to him. Tapos papautangin daw niya ako and then he made this contract, ganito, ganyan. Tapos pinapirma niya sa akin, ganito. Nung time na yun, feeling ko, okay, hindi lang siya mayaman. Super mabait pala talaga siya. Like super helpful. Pero wait, may catch. Bago raw makahiram si Bambi ng 8 million pesos, kailangan siya muna ang magpautang? May ganun? Sumakay si Bambi sa gustong mangyari ni Melvin. Nagpautang siya ng 120,000 pesos. I know naman po na capable po siya on paying that money. So like feeling ko busy lang po siya or what. So parang inintay ko na lang po na bayaran niya ako, siya mismo. Budol alert! Mag-background check muna kung may kakayahang magbayad ang taong humihiram o nangungutang. Dahil baka takasan ka lang at hindi mo na mabawi ang pinaghirapan mong pera. Hindi po pwedeng character loan lang. Yung character loan, yung bang kakilala lang. Kailangan may background check. Halimbawa, may mga ari-arian ba siya? Tama ba ang address niya? Tama ba ang pangalan niya? Para alam mo kung sino ang hahabulin mo at ano ang hahabulin mo. Pangalawa, kailangan may collateral. Kailangan may siguro, may security yung ipinapautang mo. May iniwan naman daw ng mga cheque si Melvin kay Bambi. May tubo pa nga kaya hindi siya lugi. Yun nga lang, talbog pa lang cheque. I told him na please cash na lang tayo. Let's meet na lang. Pay mo na lang yung money through cash. Tapos lagi siyang nagbibigay ng dates. Tapos when the date comes, wala po siya lagi. Dito na napagtanto ni Bambi na naisahan siya. Sabi ko, paano niya ako papautangin ng 8 million kung yung utang niya sa akin hindi niya mabayaran? At nakumpirma niya nga ang pangbubudol umano sa kanya nang makausap ang kaibigang si Rinka. Iisa raw pala ng ginawa at linyahan sa kanila nitong si Melvin. Ika nga, same na same.
lagi nga po siyang maraming reasons. Like, yung money po niya nasa secretary, yung di niya pa po hawak yung pera, ganyan. Melvin, ano na? Sa Pasig City, natuntun namin ang mismong driver ni Melvin Dioso na madalas niyang kasama sa bawat lakad niya. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha para sa kanyang kaligtasan. Revelasyon niya, inupahan lang siya para mag-drive sa mga ganap ni Melvin. Ang sabi niya lang po kasi sa akin, kabiling-bilinan niya, pati dun sa wife ko, na pag once na rent niya po ako, wag lang daw po ako mag-ingay na kahit kanino. At dahil big time nga raw talaga ang pakilala ng bagong bossing, nakiride na lang din daw siya sa mga trip nito. Nilagyan niya yung personal car ko, etong van, nilagyan niya ng blinker, meron sa harap, meron sa ibabaw. So kasi ang pakilala niya is anak siya ng isang general. So hindi ko po alam na ang nangyayari po pala doon. Yun nga, nagbibideo po siya. Nag-iwan daw talaga ito ng good first impression dahil maganda naman ang bayaran. Pero hindi kalaunan, tila nag-iba bigla ang ihip ng hangin. Nagtanong po siya, sabi niya, baka meron akong extra na pera na 150,000. Sabi niya pong gano'n. Ang gagawin po niya is babayaran niya daw po ng after 3 days lang, ibabalik niya rin agad. So sabi niya, kahit lagyan ko na lang ng interest na 30,000. Sabi ko, meron pa naman ako rito, pero kailangan may balik, sabi ko. Sabi niya, oh, sure na sure. Kasi yan palagi niyang binabanggit na salita, yung sure na ibabalik yan. Sure na sure ba talaga, Melvin? Pero may round 2 pa raw pala ang pag-utang ni Melvin sa bago niyang driver. Mula Mayo hanggang Hulyo na taong ito, para siyang naging lending business dahil umakyat sa 332,500 pesos ang nahiram sa kanya nang dapat sana'y aarkila ng sasakyan niya. Umaga ako, makampante rin ako. Nasabi ko sa wife ko, ibibigay naman at meron naman kami nakikitang pera. Mula sa 7 beses na labas nila, 2 beses lang din daw nakapagbayad si Melvin. Pero nag-issue naman daw ito sa kanya ng mga tseke. Ang masaklap, dinaig pa ang mga gulong na nasobrahan sa hangin ang pagtalbog ng mga ito. Nung nandun na po kami sa bank, napansin namin na may discrepancy dun sa cheque. So hindi po na-process. 2 batas ang nilalabag pag tumalbog ang cheque. Una ay yung Batas Pambansa bilang 22, yung BP 22. Yun ay kaso sa lahat ng checking tumatalbog. Pangalawa, estafa ulit. Isang uri na naman ng estafa, paragraph 2D naman. So, ang unang kailangan gawin dyan, kaya dapat yung mga may hawak na cheque ipasok para tumalbog, magkaroon ng tatak. No? Tapos, sulatan nila yung akusado, telling him na, oy, tumalbog yung cheque mo. At meron ka lamang 5 araw para tubusin ito or bayaran ang face value. Kapag hindi tumugon, hindi binayaran, pwede nang isampa ang kaso. Dito na raw bumarat si Melvin ng sandamakmak na rason at mga pangako kung kailan siya babayaran. Pero gaya lang din sa una niyang 2 biktima, nauwi lang ito sa walang hanggang pagpapabukas. Yun na yung humatong na time na ikaw yung nakikiusap sa sarili mong pera, sa sarili mong pinagpaguran. Tanong ngayon ni Jose, Bossing, kumusta ang buhay-buhay? Nandito tayo ngayon sa Barangay Molino 2 sa Bacoor, Cavite para kumpirmahin yung mga natatanggap na reklamo laban dito kay Melvin Dioso. Gulat-gulat kasi, siyempre, nun lang lumabas yun nung nagpuntahan niya. Tapos mga makailan, meron pa mga dumating. Nasa 12 sila. Ayun, hindi biro yung mga kinukomplain sa kanya. Kasi nga, nag-aarkila ng mga luxury car. Yun ang ginagamit niya, tapos may mga advance pa. Tapos hindi siya nagbabayad. And yung last na pumunta rito, nakita nila sa Facebook na naka-post yung sasakyan nila na binibenta ng 200,000. Kinumpirma ng mga tauhan at opisyal ng Barangay Molino 2 na 2 beses nilang ipinatawag itong si Melvin Dioso pero no show raw siya. Meron bang itinatago kaya nagtatago? Nagpa-assist tayo sa Barangay Molino 2 para nga mapuntahan naman yung mismong bahay nung nirereklamong si Melvin Dioso para makuha din naman yung kanyang panig. So, tara, puntahan natin. Ito rin ang kaparehong address na pinuntahan ng mga nabiktima ni Melvin pero lahat daw sila
bigong matunto nito. Nakailang tawag na tayo dito sa labas ng bahay ni Melvin pero walang lumalabas. Sabi din ng ilang kapitbahay na nakausap natin, wala raw talagang tao dito. Chinek din natin sa updated list ng mga abogado pero wala sa kanilang may pangalang Melvin o Melvin Joso. Nang i-verify naman sa Securities and Exchange Commissions, 2 lang sa 5 umano'y kumpanya ni na Melvin ang rehistrado. Kaya naman sina Rinka at Bambi, pinag-iisipan na ngayon ng pagsasampa ng kaso kay Melvin, ang taong ginawang tila isang malaking content video ang kanilang buhay. Pero imbis na silang makinabang, sila pa ang pinagkakitaan. Promise ko talaga sa sarili ko, di na talaga ako magpapautang. Kasi sila pa yung galit pag sinisingil mo eh. I think ngayon siguro nakakuha siya ng katapat niya. Talagang magpupush through ng legal case against him para matigil yung mga pambibiktima niya ng tao. Ayoko na maka-attract ng gantong tao sa buhay ko, ganito, ganyan. But like, of course, there's a lesson talaga. Na-realize ko, pag totoong mayaman ka pala talaga, hindi ka ganito eh. Diba? Hindi ka pagbabrag. Si Jose, gumawa na rin ng sarili niyang hakbang para makakuha ng hustisya. Itong si Melvin Joso, pinailan ko na po siya ng kaso. Violation of BP 22 and stuff. So meron naman po kami kaukulang dokumento at saka mga kaukulang video. Kumbaga, lahat ng ginawa niya sa amin na pagpapakilala, pagpapakita ng tao, lahat ng kabutihan, pang-front lang po pala niya yun para makuha niya yung loob at tiwala namin. Ngayon, yung tiwala niya, nasira po yung tiwala niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, to see is to believe. Dahil ang mga mambubudol, expert na rin sa paggawa ng mga ilusyon para lang isahan ka. Ako po, si Mon Gualvez. At yan ang aking Budol Alert. Susunod sa Budol Alert, tumulong na nga, nabudol pa. Paano nangyari yun? Ikukwento ni Rainiel Pawid. Pagpunta niya sa bahay, lumuhod siya, umiyak, ganyan. Umamin talaga siya na nagalaw niya yung pera. Saan ka nakarinig ng ikaw na nga ang tumulong? Ikaw pang binudol? Wow ha, pero yan ang naranasan ng isang CEO na nahulog sa patibong ng investment scam ng mga taong tinulungan niya. Mantakin mo yon. Ano ba nangyari dyan, Rainiel? Grabing ingrato. Luchi, napasubo na nga itong CEO nitong isang skincare company matapos niyang tulungan na paoperahan itong anak ng mag-asawa na ito. Pagkatapos na paoperahan, inoferan siya ng isang investment na babago sa kanyang buhay. Bakit? Paano? Dahil 10 million yung nakuha sa kanya. Tinulungan mo na, niloko ka pa. Wow! Matagal ng medical representative o medrep bago nakapagtayo ng sarili niyang skincare business ang nakilala kong si Kenneth. Hindi raw madali bago siya maging CEO o Chief Executive Officer ng sariling negosyo. Bukod sa sipag at tiyaga, naniniwala siyang ang pagiging matulungin sa kapwa raw ang naging susi niya sa pag-asenso. Na-develop na sa amin yung magawa ng outreach sa mga underprivileged communities in Metro Manila and in province. Namimili kami ng mga taong tinutulungan din, like yung may kailangan ng groceries, milk, diaper, ganyan. March 2019, nakapukaw sa atensyon ni Kenneth ang burado na ngayong social media post ng isang desperadong magulang na humihingi ng tulong para sa may sakit na anak. Meron daw kailangan operahan na baby, and then pinost nung tatay yung picture. Ano yung nasa picture? Anong itsura nung bata? 4 months old siya that time, natutulog siya. So yun yung yun yung post niya. Yung nakapagpaantig kasi sa akin kasi he's willing to naging prostitute para dun sa pagpa-opera ng anak niya. Labis umanong nahabag si Kenneth kaya hindi siya nagdalawang isip na hanapin at kausapin ang mga magulang ng bata na sina Pio at AJ. 4 na buwan niyang tinulungan ang anak ni Pio at AJ. Ultimo nga pagmamaneho tuwing may check-up ang bata hanggang sa maoperahan siya, sinalunan ni Kenneth. Napalapit na nga raw siya sa mag-asawa kaya parang siya na rin ang tumayong parang magulang ng anak nila.
nung naoperahan, sobrang grateful naman. Na-meet ko kasi yung both parents, yung mom and dad. Halos 2 taon mula nang maoperahan ng bata, hindi naasahang nagparamdam daw ulit ang mag-asawang sina Pio at AJ. Gusto raw nilang suklian ang kabutihang ipinakita sa kanila noong sila ang nangangailangan. Doon nila sinabi sa akin na dahil naging mabait ka sa amin, mabuti ka sa amin, papakilala ka namin doon sa tita namin na bilyonaryo. That's the word nung babae, bilyonaryo. Dati, nagko-collect daw siya ng pera doon sa tita niya. Inalok raw siya ni Pio at AJ ng tulong sa expansion ng negosyo. May kamag-anak raw silang big time na pwedeng magpahiram ng pera para dagdag kapital. Siya raw ang kanilang Tita Dazi. Pero ang catch, kailangan daw muna niyang mag-invest o mamuhunan sa lending business nito. Pinangakuan ako ng 5% commission, interest per month. Which is, sabi ko that time, ano naman, realistic. Hindi katulad ng iba na scam na parang 20% eh. Tapos yun, nagpakita pa sa akin sila Pio ng passbooks, ng mga umutang, ng mga ATMs, titles ng lupa. Tapos, yun. So, parang alam mo yun, talagang realistic siya. Tawag dito is social engineering. Kasi ang goal niya is gumaang yung pakiramdam sa kanya na mukhang kaibigan. At kapag komportable na, mas malaki kasi yung chance na bumaba ang defense ng isang tao na usually natural. Pero kapag gumaang na yung loob, mas malaki tuloy yung chance na magiging successful sila doon sa scamming. Hindi naman nagdalawang isip si Kenneth na tatalunin siya ni Tita Dazi. Kaya kahit sa video ko lang sila nag-uusap, ayos lang. Walang problema. Mukhang may pera talaga kasi maalahas eh, ganyan. Okay. And yun nga, nung nakausap ko siya, she vouched talaga na pag may nangyari dun sa pera, magsisell siya ng properties niya para mabayaran ako. October 1, 2021, sa galing mag-sales talk ni Tita Dazi, tuluyang napao si Kenneth. Agad siyang naglabas ng initial investment na 1.2 million pesos. Si Pio pa raw mismo ang pumirma sa acknowledgement receipt nito. Budol alert, huwag agad maglabas ng pera sa mga nag-aalok ng investment. Tiyaking rehistrado ang kumpanya o grupo sa Securities and Exchange Commission at lisensyado ang operasyon nito. Walking red flag ang mga individual na nag-aalok ng easy money. Sa katagalan, humirit ulit si Pio ng isa pang limited offer. 2 milyong piso naman ang hinihingi kay Kenneth para raw lalong lumago ang investment niya. Ang pang-attract nila is limited lagi yung slots. So halimbawa, may uutang daw. So paunahan kung sino may pondo sa kanya ibibigay. So yun na yung sinasabi sa akin ni Pio. Uy, may slot. Baka makuha ng iba, sayang. Kikita ka din dito ng 5%, ganyan. Suma total, umabot sa 10.7 million pesos ang halagang na-invest ni Kenneth. Ang hindi alam ni Kenneth, wala na palang sulian ang inilabas niyang malaking halaga ng pera. Hala! Tuloy-tuloy naman yung 5% na interest. Kaya for me, parang napanatag na din ako na, okay, legit siya kasi consistent eh. Never pumalya sa pagbibigay. So, not knowing, yun nga. Galing pala din sa pera ko yun. Yung binibigay, pinapaikot lang nila. Para tuloy nanalo sa loto ang mag-asawang Pio at AJ at ang kanila raw Tita Dazi. Jackpot, kahit laway lang naman ang puhunan nila. Speaking of puhunan, naisip bigla ni Kenneth na i-pull out na ang perang ibinigay niya. And then that's the time na nagsabi na si Pio na na-scam daw yung pera. May istorya silang sinabi sa akin na yung tita daw, sila daw, pinasok daw nila sa isa pang call center sa Caloocan din. And then, parang tinakbuhan daw sila ng mga pinagkatiwalaan nila doon. Sinabi sa akin ni Pio, sobrang shock lang talaga ako, tulala. Hindi ko alam anong gagawin ko kasi parang, yung hard-earned money, ilang years mong pinag-ipunan. Nakakalungkot isipin na kaya ng isang tao gawin yon sa mga biktima. Pero kasi ang konsepto nila is yung intention, hindi talaga pakikipagkaibigan. Ang tingin nila doon sa tao is a target or someone na pwede nilang i-take advantage. So mali na kagad yung purpose. Natanggal na kagad lahat ng emotions involved doon sa behavior ng scamming. So kung ganito yung mindset mo, usually ang mga taong ganito, matatalino nga sila, pero
walang empathy. Ang 10.7 million pesos ni Kenneth, naging zero. Naku po. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig that time na pumasok na sa isip ko yon na it's all a lie. 43 daw kami na nag-invest. So sabi ko, asan yung documents? Pakita mo sa akin. Sino yan? Ganyan. Wala. Kahit isa picture ng taong yun, wala. They're calling names, pero name lang, first name lang. So walang mapakitang tao, walang mapakitang document. Dahil nabuking na ang umano'y kabalastugang ginawa sa kanya, nagtapat na si Pio. Baka naman daw, pwede pa siyang bigyan ng one more chance. Sabi niya, hindi niya tatakbuhan. So, pagpunta niya sa bahay, lumuhod siya, umiyak, ganyan. Umamin talaga siya na nagalaw niya yung pera. Ganyan. Saan niya daw dinala, sir? Sugal and drugs. Sila nung live-in partner niya. Sa sariling pag-iimbestiga ni Kenneth, nalaman niyang hindi siya nag-iisa. Marami pa raw palang nagoyo ang mala partner sa pambubudol. At si Tita Dazi, isa nga bang guni-guni? Kinausap ko na din yung other victims na parang ang dating is si Pio nakakuha ng investment sa akin. So parang bibigyan lang niya ng percentage to si Si Tita Dazi. Oo, parang gano'n ang nangyari. Kaya parang it's a conspiracy na kanya-kanya tayong kuha ng investor. Nang malaman na nabuko na sina Pio, AJ at Tita Dazi, nagkanya-kanya na raw ang tatlong itinuturong mga mambubudol. Hindi na sila ulit nakita pa ni Kenneth, kaya sa pulisya na siya dumiretso. Handa raw magbigay ng pabuya si Kenneth sa sino man makapagtuturo kina Ralph Raven Pio de Roda, Anica Joy del Rosario at Adelaida del Rosario Reyes. Ipagbigay alam lang ang anumang impormasyon para mapanagot sila. Sabi ko, kung lang to, physical, gagaling ako eh. 'Di ba? Pero ito, mental and emotional scar na hindi ko alam hanggang kailan ko dadalhin. Kasi wala akong ginawa sa kanilang masama. Tumulong nga ako eh. Ganito yung babalik nyo sa akin. Of all the people, yung tumulong pa sa anak nyo. Importanteng ma-check, no? After a traumatic experience, maganda pumunta sa isang mental health professional. This could be a psychologist. So, ira-run through yung pangyayari, no? Ide-debrief, tapos titingnan kung nagkaroon ito ng impact, no? To the point na maibalik sana dun sa regular niyang routine or mindset bago nangyari yung scam. Pwede rin sa psychiatrist, usually kung kailangan ng pharmacological interventions like medicines, kunyari nakadevelop siya ng insomnia, hirap na makatulog. So yung mga basic concerns, tapos kung may depression at nagkakaroon ng self-harm tendencies, kailangan din tumingin sa psychiatrist. So ito yung mga pwedeng measures na gawin. Minsan ang ating kabutihan nagiging kahinaan din, lalo sa mata ng mga mambubudol na umaaligid lang habang naghihintay na makapanloko. Wala namang masama sa pagiging may magandang loob, pero di ba mas maganda kung maging maingat din sa mga magsasamantala sa kabutihan mo? Ako po si Rainiel Pawid at yan ang aking Budol Alert. Susunod sa Budol Alert. Magsalita ka ng katotohanan dahil puro ka kasinungalingan. Sinungaling ka. Yung mga masasamang gawain, meron din katapusan. April 2024, na ibahagi sa amin ng kwento kung paano nabudol umano ang beauty queen at negosyanteng si Joyce Cubales ng movie producer na si Baby Go. Mga peking alahas, pera, taklobo o giant pearl at gold bar ang naging pain daw ni Baby Go kay Joyce. Bukod pa ito, si pinangakong once in a lifetime na magbida sa pelikula at maging ganap na artista. Napa-invest daw tuloy siya ng aabot sa 25 million pesos. The problem is, malaki nga ang tiwala ko sa kanya. Galit na yung mga family ko sa akin. Sabi, ano ba ate? Niluloko ka talaga ng babae yan eh. Scammer yan eh, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag kayo magbibintang. Sabi ko, pinagtatanggol ko pa nga siya. Kinumpronta raw ni Joyce si Baby Go sa reklamo. Sabi ko, manluloko ka talaga no. Sabi ko, nabubwisit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. Lahat ng paratang ni Joyce, itinanggi ng inirereklamong si Baby Go. CU at court pa nga ang naging hamon niya kay Joyce. I-challenge kita. Lahat. Best in the documents. Ikaw puro fabricated. Magsalita ka ng katotohanan dahil puro ka kasinungalingan. Sinungaling ka.
maghain kami ng demanda laban sa kanya. Wala naman daw demanda o kasong nakarating kay Joyce tulad ng banta ni Baby Go. Matagal daw naging tugon sa reklamo niya kaya ipinagpasadyos na lamang niya ang kahantungan ng isinampa niya ritong kaso. Ang sad to think na ang dami talagang malulokong tao sa mundo. Kaya I'm seeking help ngayon para nga malukay kung nasan siya, para at least hindi na madagdagan yung mga lulukuhin pa nila in the future. Kamakailan, namataan si Baby Go na may katransaksyon umano sa isang fast food chain sa Quezon City. At matapos nga ang ilang buwan, inaresto na si Baby Go sa Mandaluyong City. Nangyari yan nitong August 15 sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Branch 175 ng San Mateo Rizal Regional Trial Court para sa kasong estafa na isinampa ni na Joyce. Yung mga masasamang gawain, meron din katapusan. So, sabi nga daw niya nung, kung may ginagawa siyang masama, bakit hindi ko siya ini-estafa noon pa? So alam na niya yun, naghihintay na siya. Alam na niya na isang araw darating din sa kanya yun. Eh dumating na ngayon. Kaya nga sabi ko, ang justice talaga nasa sa mga taong mabubuti. Malaking luwag nga raw sa dibdib ni Joyce ang pagkakadakip kay Baby Go. Pwede na raw siyang pumalakpak dahil gugulong na ang isinampa niyang kaso. Well, kailangan siya has to face the fact at saka kailangan ibalik niya sa akin yung mga kinuha niya sa akin, pinangako niya sa akin na ang alahas ko, yung lupa sa Palawan na binayaran ko, geodetic engineer yun, tapos sa munisipyo, tapos yung mga permits, ang dami talaga kasi it took a lot of years. I have to make sure na if ever na lalabas ako ng pera, I make sure na pipirma siya doon, pikunan siya ng picture, meron siyang collateral, tsaka I don't know, ang hirap magpautang ng pera sa mga tao. Pag sinabi nila sa'yo uutang sila, babayaran bukas, huwag mo na asahan kasi hindi mangyayari. Wala pang nangyaring ganun. Cliché man ang ending na ito para kay Joyce, hindi raw siya magsasawa lalo't naranasan niya ang plot kung saan bugbog man sa una, sa huli, mananaig at mananaig pa rin ang bida. Ako po si Mon Gualvez at yan ang aking dagdag na Budol Alert. Susunod sa Budol Alert, dating duraduragang nag-level up na. Alamin ang modus nila sa Extra Budol Alert mamaya. Maging alerto ka sa mga kawatan, ha? Ang bagong style kasi ng mga yan, habang nakatayo ka o naglalakad sa kalye, may isang taong hindi mo kilala na tatapikin o kukunin ang atensyon mo. Dahil may mantsa na raw pala ang damit mo. Kadalasan yan sa balikat. Dati laway lang yan, kaya duraduragang ang tawag, no? Pero ngayon, ketchup o anumang sausawan ang ilalagay nila. Nag-level up na, di ba? Naku-conscious ka, syempre, dahil sa mantsa. Itatry ka pang tulungan ng taong nagsabi sa'yo na may mantsa. Wow! Concerned si ate o si kuya, no? Pero huwag kang mag-thank you, ha? Dahil ang sunod niyan, may snatcher na pala siyang kasabwat na sasalisi habang abala ka sa pagtatanggal ng mantsa. Ayun na, mission accomplished ang dalawa. Kaya para hindi mabudol, maging alerto sa paligid kapag nasa labas. Higpitan ang pagdadala ng bag o iba pang gamit. Lumayo o tumabi sa isang lugar kapag may nagsabing may mantsa sa damit mo. Mas okay kung saan malapit ang security guard o pulis para mabantayan ka. Minsan naman sa mga pampublikong sasakyan yan umaatake. Kaya dapat presence of mind sa mga dalang gamit, matutong makiramdam at tandaan ang style ng modus na ito. Kung ikaw naman ang nakasaksi sa pagnanakaw at pambubudol nila sa ibang biktima, bigyan agad sila ng babala at pwede mo rin silang samahan sa mga otoridad. Mag-level up din tayo sa pag-iingat para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo,
Ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.